Hi everyone! Gagawa nga pala ako ng pinritong sibuyas ngayon. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga ba na-achieve yung pinritong sibuyas kahit na gaano ko pa kadami ang lulutuin ko. Isa ito sa napaka-importante sa kanila dito sa gitnang silangan. Ayan nga yung mga sibuyas, binalatan na natin. Napakadami kung magprito ako ng sibuyas dahil nga nag-iimbak ako sa freezer. Dapat ganyan lang yung pagkaka-slice natin. Manipis, hindi siya makapal, nang sa ganon mas madali siyang prituhin. At may dalawang uri ng sibuyas ang kailangan nating gamitin. May sibuyas na napakadaling prituhin, may sibuyas naman na masyadong matubig, kaya ang kinalalabasan niya malabsa. At ito na nga, umpisahan na natin ang pagprito ng sibuyas. Ilinagay ko muna ang kawali, sinabay ko na ilinagay din yung sibuyas na in-slice natin. Yung iba na gumagawa nito, diretso ilalagay nila ang mantika. Sa akin mga mare, hindi ko muna lalagyan ng mantika, gaganyanin ko muna, kumbaga paghihiwa-hiwalayin ko muna sila dahil yung ibang in-slice natin medyo dikit-dikit. Ngayon pag nakita na nating hiwa-hiwalay, habang bukas yung apoy, linagyan ko ngayon siya ng asin para may lasa kahit papano yung ating sibuyas. Pagkatapos nga lagyan ko ng asin, hinalo-halo ko siya hanggang ma-absorb yung liquid ng sibuyas. Wala pa tayong linalagay na oil. Ganyan lang, ikot-ikotin natin at mapapansin din natin na medyo na-absorb na yung liquid. Saka ngayon natin lagyan ng oil. Linagyan ko na nga siya ng oil mga mare, antayin lang natin siyang kumulo. At yung apoy nga pala natin dito, depende yun sa inyo kung sanay na kayo magprito. Sa akin kasi sanay na ako magprito ng sibuyas, kaya kahit tatlo ang nakasalang o dalawang nakasalang dyan, hindi ako kabado dahil nga sa sanay na rin ako kahit gaano pa kadami ang piprituhin kong sibuyas. Kumukulo na nga ang ating mantika. Dahan-dahan lang ang paghahalo nito. Pupwedeng mayat maya pero kailangan dahan-dahan ang paghahalo. Huwag natin masyadong lamugin yung paghahalo na parang wala na tayong tigil. Magpapahinga tayo sa paghahalo ng sibuyas nang sa ganun hindi siya malamog. Kumbaga, kasi once mayat maya o nalamog mo yung pagkakaprito o pagkakahalo ng sibuyas na hindi pa naman siya papunta sa pagkakaluto o pagkaka-golden brown, possible na maging malata yung kalalabasan ng ating sibuyas. After a few minutes nga ng paghahalo natin, napansin ko na papunta na siya doon sa pagka-golden brown. Linagyan ko nga pala siya ng sugar. 1 teaspoon sugar yung linagay ko dahil marami po itong hinahalo ko. Malaking kawali yung ginamit ko. Yung sa kabila medyo maliit lang. Pero itong hinahaluan natin, malaki po yan kaya ang ginamit ko 1 teaspoon of sugar. Bakit nga ba linalagyan ko siya ng sugar? Dahil isa yan sa nakakapagpalutong ng ating sibuyas. Isa pa, magkakaroon siya ng lasa. Hindi lang basta pinritong sibuyas, kundi talagang may lasa yung ating sibuyas. Kaya minsan, kahit papaki nila, napakasarap ng lasa kasi nga, bukod na sila lagyan natin siya ng asin, linagyan ko rin siya ng kunting asukal. Ayan na nga, kunting-kunti na lang, magiging golden brown na ang ating sibuyas. Pag ganito na yung itsura ng inyong sibuyas, patayin nyo na ang apoy dahil kusang mag-golden brown yan mamaya dahil yung mantika, mainit siya. Yun yung makakaluto sa kanya or makakapag-brownish sa kanya. Huwag nyo nang buksan yung apoy kasi po pwede yan maging dark. At ayan na nga, hahanguin na natin ng dahan-dahan papunta dyan sa strainer. I-strainer nyo siya. Huwag nyo didirektahin ilagay sa sa tissue paper o dun sa tray na may tissue. Huwag niyong didiretsahin yon. Kailangan i-strainer nyo muna para makatulo siya ng maayos. Eto na nga, naghanda na tayo ng mga paglalagyan ng ating pinritong sibuyas. Pagkatapos nga natin siyang patuluin at wagwagin, saka natin ngayon ilagay dito sa pinaka-tray. Pagkalagay din natin, iwagwag din natin at palilipasin ko pa yan ng kinaumagahan bago ko siya ilagay sa pinaka-container. Nang sa ganon, mas maganda talaga yung kalalabasan ng ating sibuyas. Crunchy na, golden pa. Sana natutunan nyo rin yung aking pagpiprito ng sibuyas at masundan nyo ng maayos.
Thank you so much po sa lahat ng palaging nanonood ng aking mga videos at sa lahat ng aking mga subscriber. Thank you so much everyone. Keep safe always and God bless us.